gabi po sa inyo lahat. Alam niyo po, may i-reveal po ako sa inyo. Ito po ay nangyari last year. At ngayon po, ang sasabihin ko po sa inyo, I have stage 4 cancer. Last year po, July 15, at ngayon po ay isang taon na, July 15, 2022, ay nagkaroon ako ng findings na stage 4 cancer at tinaningan po ako ng doktor ng 3 buwan para mabuhay. Alam nyo, yun na narinig ko po yun, talagang bumagsak po ang aking mundo. Bilang doctor of naturopath at ako po healthy lifestyle. Pero nangyari po sa akin yun. Guys, bakit ko po ikukwento po ito at gagawin ko pong content ang nangyari po sa akin na nagkaroon ng stage 4 cancer at di lang po yan, marami pang karamdaman. Alam niyo kung bakit. Gusto ko pong ma-inspire po kayo. Why? Kasi po tinaningan nga ako ng 3 months to live. Nung July 15 kahapon, ikaw 1 year ko na at still talagang lumalakas po ang iyong lingkod. Ano po ang ginawa po ng iyong lingkod para makarecover ako in natural way? Yan po ang abangan po ninyo. Ito po ang content ng buhay ko. Kagabi po ay nabanggit ko po sa inyo kung paano ako nagkaroon ng cancer. Although healthy lifestyle po ako. Bakit po? Ako po ay isa pong bodybuilder. 20 years ago, isa po akong bodybuilding champion for 8 times. After that career, nagnegosyo po ang lingkod, bahay, at mga sasakyan. At nag-aral po ang lingkod ng naturopathic doctor or naturopathic medicine at nakagraduate po ang lingkod at napakarami ko pong pasyente na napapaigi in a natural way of healing. Pero bakit po ako nagkaroon ng ganyang sakit? Unang-una po last year po, June, nagpa-check up po ang lingkod, nagpa-laboratory sa high precision, at nakita po dahil unti-unting lumalaki po ang aking tiyan. At nakita po, noong June 6 po, lumabas ang resulta, meron po akong massive ascites at liver cirrhosis. Alam niyo po, sa liver cirrhosis, wala pong nakakaligtas. At sa ganyang pagkakataon po, unti-unti talagang lumaki ang tiyan ko at napakalaki na. At doon po, na-depress, na-stress po ang lingkod dahil bakit ako nagkaroon ng karamdaman. Yung nalaman ko po na nagkaroon po ako ng massive ascites dahil po sa aking liver cirrhosis, ay itinago ko po ito sa pamilya ko. Alam niyo kung bakit ayokong mag-alala? Dahil wala po nakakaligtas sa liver cirrhosis. Like Babalu, Mark Hill at kailan lang yung anak ni Mystica. Kaya ang ginawa ko po, yung natural na pamamaraan na nalalaman ko in a naturopathic way. Yung labatiba or coffee enema, yung steam bath therapy, yung tamang pagkain, at the same time supplementation. Kaya lang po, ang nangyari, lalo po ako nanghihina. At yung nung July 1, nagpasya na po ako na sabihin po sa asawa ko. At nung July na yon, nagpasugod na ako sa ospital. Alam niyo po ba, tinanggihan na ako ng lahat ng ospital. Bakit kamo? Nakita na yung kalagayan ko. Ang laki-laki na talaga ng tiyan ko at hinanghina. Deteriorated na po ang lingkod. Sabi ko nga, bakit nangyari sa akin to? Hindi naman ako nainom ng alak at naninigarilyo. Pero wala akong sinisisi dahil po ito po yung kalooban po ng Panginoon. Dahil po sa aking karamdaman at alam ko po ang Panginoong Diyos ang nakakaalam. Dahil po ang karamdaman po, unang-una, ibinibigay po niya dahil para tayo subukin katulad ni Job or dahil sa kasalanang nagagawa natin, gaya po ni Haring David. Isinuko ko po lahat sa Panginoon ang aking sarili at humingi ng kapatawaran ng lubusan dahil sa aking nagawang kasalanan. At tumawag ako sa Kanya na may pananampalataya na ako'y pagagalingin niya. At ang una ko pong ginawa, nagpatawag po ako sa matanda sa iglesia at nagpapahid po ako ng langis
dahil wala nga tumatanggap po sa akin sa ospital. At nang nagpapapahid ako ng langis, sumasampalataya akong pagagalingin niya at patatawarin po ang aking nagawang kasalanan. At nung July 5, nagpasugod po ako sa ospital. May tumanggap sa akin sa Imus Medical Center. Sobrang tuwa ko dahil tinanggap po ako. Sa pangunguna po ni Doc Bruel ng aking gastroenterologist ay tiningnan po niya ako. Nakita niya na talagang malala na po ang aking karamdaman, pero tinanggap po niya ako. At sobrang thankful ko po sa kanya dahil ginamit siya ng Panginoong Diyos para ako ma-check up po niya. Nung na-check up na po ako ni Doc Bruel, ang nangyari po, dinala na kaagad ako sa emergency. At sa emergency po doon, pumunta na yung napakaraming nurse pa kasi kasuhin na po ang inyong lingkod. Ang nangyari po, ang daming kinuha sa akin, mga test, dugo, para po maklaro po, pati COVID-19 test pa po, napakarami. At nilagyan na ako ng dextrose at after noon, ay dinala na ako sa private room para po doon na po ako maalagaan ng nurse at pagbisita ng ni Doc Bruel. Kaya alam po, lagi ang nurse po ay nagpupunta doon, binibigyan ako ng gamot through dextrose. At ilang araw na tinanong ko kung ano yung inilalagay niyang gamot sa dextrose ko. Alam ang sabi sa akin, furosemide. Sabi ko, Diyos ko, hinang-hina na po ako. Yung po ay diuretics. Ang nangyari po, sumobra na ang payat ko at minamanas pa ako. Sabi ko sa kanya, baka pwedeng sabihin mo kay Doc Bruel na itigil na yung pagpasok ng furosemide sa dextrose ko kasi lalo akong nanghihina. At tinawag niya talaga si Doc Bruel. At after nun, ay tinigil ang furosemide po sa akin. Nang itinigil na po ni Doc Bruel ang furosemide, ay tiningnan po niya ako na lalo akong lumalala at lalong lumaki ang tiyan ko. Kaya ang ginawa niyang next step ay ang paracentesis method. Ano po yun? Nilagyan po ng, tinusok po yung aking tiyan, nilagyan ng tubo para mawala yung tubig at mailabas. Kaya lang ang nagtataka si Doc Bruel, walang lumabas. Kaya kinausap ang misis ko na possible ito po ay cancer. At ang ginawa po ni Doc Bruel ay emergency, kailangan na akong operahan. Bubuksan na ang tiyan ko. At nirekomenda po ako kay Doc Paminto, na surgeon ko. At nung July 15 ay na-schedule na po ang operasyon ko. At nang ando na po ako sa operasyon, nagpray pa po sila at ang aking anesthesiologist ay si Doc Gueco. Alam nyo, wala na akong alam doon. At pagkagising ko po, pinakita po sa akin kung ano ang kinuha sa akin at may video pang ipinakita po sa akin. At andun yung misis ko ay pinakita pa sa kanya. At ang nangyari, binayopsi po yun. Nang nabuksan na po yung aking tiyan sa operasyon at nakuha na yung mga gelatinous form na at ito po'y agad na nag-undergo ng biopsy. At doon namin nalaman na hindi lang po liver cirrhosis at massive ascites ang sakit ko. Ang resulta po ng biopsy ay stage 4 peritoneal cancer. Ano po ba yung peritoneal cancer? Ito po yung counterpart sa babae na endometrial cancer na naging sakit po ni Jeline Dablo at kailan lang po ay nasawi na po dahil sa kanyang karamdaman. At alam niyo po ba, mahigit sa buwan kami sa ospital ng aking asawa na nagbabantay po sa akin. At doon sa ospital na COVID-19 pa po ang inyong lingkod. At kaya po, nagpasya po ang doktor na palabasin na po ako at dito na po ako magpalakas sa bahay ko. Dahil po ang sakit ko po na stage 4 cancer, tinaningan na nga ako ng 3 months to live, dito na lang po ako sa bahay. Yun na ang pagkakataon. Yung nalalaman ko about naturopathy ay in-apply ko na. Dahil naniniwala ko at sumasampalataya na ang Panginoong Diyos na nagpapagaling at gagamitin na
ang mga natural na pamamaraan. Abangan ninyo sa susunod kong part kung paano ko po ginawa po ito. Po pala magsimula ang aming immunotherapy, si Doc Esguera ay niresetahan niya po ako ng iinumin ko. At yung nakita ko yung reseta po niya ay hindi gamot, puro supplements. Ano po yun? Barley, vitamin C, 6,000 mg per day, spirulina, ang selenium, ang magnesium. Tuloy-tuloy hanggang ngayon, yan po ang tinetake ko po. Alam nyo, nung lumakas ang aking immune system, ay in-apply ko naman po yung self-healing body, yung autophagy. Ano po yun? Yun po yung fasting therapy. Ano po yun? Kasi po ang cancer cell natin, ang gusto niyang kumain ng mga cancerous food. Ano po yun? Lalo na ang sugar. Carbohydrates is a sugar. Kaya ako po, 2 taon na akong di nag-rice. Why? Kasi ang ating liver po ay nagpo-produce ng sarili pong carbohydrates. Ang tawag doon ay gluconeogenesis. So, ang ginagawa ko po ay low carb program na pagkain. More on protein at fats. Para po lumakas pa ang katawan ko at huwag po mapakain ng ang aking cancer cell ng gustong-gusto nilang sugar. After the immunotherapy at ang mga supplements na binigay sa akin ni Doc Esguera, ay nagsimula na po na gawin ko po ang fasting therapy. At 7 araw po ako na hindi kumain. Pero dapat hydrated po tayo. Ang ginagawa ko po, yung black coffee, 3 baso sa isang araw, at the same time, water. 7 araw yan na walang food. Bakit? Para ma-apply yung apoptosis. Ano ba yung apoptosis? Yan po yung method ng katawan natin. Ginagamit ng katawan natin yan para i-block ang mga abnormal cells para magpakamatay ang mga cancer cells. So yun, napakatalino po ang ating katawan na binigay ng dakilang Panginoon kung alam mong gamitin. At after that, nagkaroon ng detoxification, isinuka ko na yung mga mapapait, maiitim, mga mabeberde, at the same time, idinudumi ko yung mga maiitim po para po mailabas lahat ang mga toxins. At doon na nagsimula na after 7 days, ay tinuloy ko na ang mga supplements at ginawa ko na yung mga protocol na dapat gawin para maging healthy po ang inyong lingkod. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ginawa ko po itong video na ito upang pasalamatan ko ang lahat ng nakapanood ng part ng series ng aking How I Survive and Fight Stage 4 Cancer. Lalong-lalo na yung mga na-inspired ko, si Jadon Andre from Hong Kong na naiyak pa dahil po sa pinanood po niya ang aking video reels at na-inspire po siya. At sa lahat pa nang nakapanood po, ang sa akin lamang po, wag lang pong napanood ninyo, pakinggan po ninyo lahat yun. Sundin po niyo yung aking payo sa mga natural na pamamaraan na ginawa ko po sa tulong at awa ng ating dakilang Panginoon na nagpagaling po talaga sa akin. Alam niyo po, sobrang thankful po ako sa inyo lahat. Alam nyo, nag-reels po ako, ginawa ko po ito para magkaroon po ng ibang diversion po yung aking pambuhay para po mawala ang stress at mawala po yung mga alalahanin ko sa buhay. Kaya kung may katanungan pa po kayo sa lahat ng karamdaman ninyo, wag po kayo mahiya magtanong, sasagutin ko po lahat yan para po sa inyo po lahat ito.